pinag-uusapan natin kanina yung kamatis. Pag-usapan po natin ang kamatis. Of course, ang makakasama po natin ay Sinag. Executive Director ng Sinag po si Mr. Jason Cainglet. Sir Jason, magandang araw po. Good morning po, Sir Denny, sa lahat po ng nanonood ng kanilang programa. Okay, Sir Jason, bigyan nyo na ako ng bonus. Isingit ko lang itong question. Yun ho bang pagbubukas ng mga bodega ng NFA para sa mga LGU? Namomonitor nyo ho ba ito? Na-monitor natin, Sir Dennis. Ang problem talaga natin ngayon ay wala masyadong takers from LGU na bumili ng NFA rice. Dahil po yung presyohan kasi ngayon ng palay natin dahil bagsak, gigilingin para maging bigas, nasa 32 po ngayon ang wholesale ng bigas, ibebenta sa retailer. So halos kapresyo siya ng binebenta ng NFA ngayon. Kaya po ang mga LGUs natin, if give choice between NFA rice na medyo aging na kumpara sa mga bagong ani, o kahit imported, halos pareho lang ang presyo, mas pinipili po nila yung, kumbaga, yung fresh at bagong ani na bigas kaysa po itong binibenta rin ng NFA, which is very unfortunate po. Nako, paano ho yung mga nasa NFA na mga bodega ngayon? Hindi moving yun? Hindi po siya moving. Siguro baka pwedeng, yan isama na rin yan sa sinasabi nilang yung rice for all na 29 pesos o 35 para at least gumalaw po. Pero kasi kung bibili ang mga LGUs ngayon sa pondo nila, hindi naman sila magpapatong ng presyo pa, kumbaga kung 32 bili, 32 rin na ibebenta sa public, mas pipili nila syempre yung mas maganda na po na quality na bigas kaysa po itong mga aging stocks ng NFA. Meron ho ako nabasa kanina, isa ho sa mga problema wala din daw hong pondo mga LGU Sir Jason Yun po. Kaya nga po, yung may pondo, mas gugustuhin mo at talagang bumili ng mas sariwa kaysa po itong medyo matagal ng NFA rice po. Yung bang mga NFA rice na yan, buo ba yan o broken din? Hindi naman siya broken, pero yun nga po, medyo matagal na siya. Kaya kung tayo ay, ang Pinoy kasi sa totoo lang, kahit medyo mahal ang bigas, basta mas maganda, mas masarap, yun pa rin po ang binibili nating mga Pinoy. Mas bago, mas maganda. At saka alam ng mga mamimili yan, Sir Jason, ano? Opo, isang tingin lang, kahit hinahawakan, alam mo kaagad kung ano yung buwaghag, ano yung buo, tsaka alam mo kung medyo bago o luma na. Kasi yung binabasa ko dito, parang nasa 7 LGU lang daw ang nag-avail. Ang daming LGU sa buong Pilipinas. Paano ngayon yan? So ang ating suggestion, isama na to sa mga Rice for All program ng DA para nga po maibenta. Kailangan kasi ng NFA ang pondo rin para makabili siya ng palay ngayon. Anihan na po ng palay kaya para makatulong po lalo sa kanilang palay procurement program. Saka para mapalitan na, Sir Jason, yung mga stocks nila, ano? Tama po. Papasok po yung mga bagong ani ngayon para yun naman po ang ilagay sa mga bodega ng NFA. Okay, sige. Puntahan na po natin itong problema. Parang taon-taon na yata natin pinag-uusapan ito, Sir Jason. Itong problema sa kamatis, parang last year, pinag-usapan din namin ito ni Asek de Mesa. Parang ano ho ba talaga problema din? Sobrang supply ho ng kamatis sa buong Pilipinas ay ang balita ho parang nag 4 to 5 pesos per kilo at yung iba naman ho tinatapon na. Tama po. Ang sitwasyon po kasi ngayon, nagkataon yung na-delay sa pagtatanim last year dahil sa mga bagyo. Particular yung bagyong Pepito. May mga na-delay na lugar. Sumabay sila sa talagang nagtanim ng December, January. Kaya pagdating po ngayon ng katapusan ng unang bahagi ng Marso, nagsabay-sabay po ang ani. Ang kamatis kasi, Sir Dennis, ano yan 2 buwan, dire-diretso ang pagbunga. Kaya tinatansya natin hanggang matapos pang buwan to at baka mag-spill over pa ng Mayo. Ganun pa rin ang problema natin. Dagsa po talaga ang supply. Ngayon, medyo tumaas ng 6 pesos, 8 pesos, pero lugi pa rin ang ating farmer kasi ang break-even nila ay mula 10 to 15 pesos. Talagang kawawa ngayon talaga ang sinapit ng ating mga nagkakamatis po. Sir Jason, ano ho ba talaga ang problema din ano ba talaga yung hindi nila masyadong naiintindihan yung impormasyon o yung edukasyon
O paano ba, hindi ba nakakarating sa kanila ang programa ng gobyerno? Paano ho ba? Ano ho ba talaga ang problema? Cold storages ba 'yan ang problema? Paano? Ano ho ba talaga ang problema, Sir Jason? Yung sa kamatis po ay hindi siya cold storage, meron siyang post-harvest facility, yung tinatawag nating yung pwede siyang patuyuin, yung didehydrate siya para mapatagal ang kanyang, kung yung mga sibuyas ay cold storage, ang kamatis po kailangan siyang matuyo, ma-dehydrate. Oo. Yun po, pag na-dehydrate po, pwede siyang gawin dun sa mga gawing mga sauce sa pasta, pwede yan sa mga ginagawang mga condiments, Oo. pwede rin sa ketchup. Oo. At kahit po yung mga restaurants, yun ang gusto niya, yun ang kanyang kumbaga sinasawsak ng mga pasta at pizza, yung Oo. ginagawa niyang pizza. Oo. Yan yung mga dehydrated na kamatis. Yun, kulang tayo sa ganung pasilidad. Unfortunately, kung mag-i-intervene tayo ngayon, kapos na for next year na siya. Pero yun Exactly. nga po, tuloy-tuloy ang ating suggestion. Ituloy pa rin itong pagte-training sa ating mga farmers para sila na mismo ang magproseso ng kamatis. At yun nga, sa panahong peak harvest, yung iba hindi nila kailangan ilabas at yung iba ay ipasok nila ron sa mga dryer o sa mga dehydration Facilities. kung ano man ang tawag diyan ng gobyerno. Proseso. Para nga po, Oo. sa takdang panahon, doon lang nila ilalabas at hindi sabay-sabay lumabas ngayon pag panahon ng anihan. Oo, kasi mukhang yung sa mga nakikita ko sa social media, parang hindi nakakarating sa kanila yung impormasyon na yan, Sir Jason, no? Opo, hindi nakakarating. Ang ngayon po sanang solusyon natin, sabi natin, mag-direct market lang sa tumulong ang DA, hakutin ang mga kamatis. Kasi may mga lugar, pa naman, kahit sa Maynila, ang bentahan dito nasa 30, 40 pesos. Para may 50 pa nga, yung mga groceries, may 60. I-deliver diretso sa mga, kumbaga po, mga supermarket chains. Para kahit pa paano, break even o kita ang ating mga farmers. May mga lugar po talaga na pwede pang itaas ang presyo ng kamatis at kung ang gobyerno mismo ang kukuha ng mga kamatis ay pwede naman po nga maibenta directly sa mga kadiwa man yan o sa mga groceries. At least po makabawi sa puhunan ng ating mga farmers. Oo, tama kasi kailangan talaga yung intervention ng pamahalaan, Sir Jason. Opo, kailangan talaga. Sabi natin ngayon pa lang, simulan na yung kung meron training yan, kung may mga dapat dagdag kaalaman sa proseso ng kamatis, masimulan na siya ngayon para yung at least sa next cropping ay meron ng mapakinabangan po ang ating mga farmers. Kung ihahabol kasi talagang too late na po. Oo, kasi gaya ng sinabi nyo, baka umabot pa to hanggang Mayo, Sir Jason. Problema na naman itong mga inaani nila ngayon. Walang bagyo ngayon. Opo, aabot talaga dahil yun nga po, kumbaga maganda yung panahon, maganda ang pagbunga ng kamatis. Yun nga lang, unfortunately, bagsak talaga ang presyo. At may mga lugar talaga, tama kayo, hindi na pinipitas kasi kung magpapapitas pa sila, ang bayad 5 piso kada kilo sa pitasan. Kung ibinebenta mo lang ng 4 na piso, lugi ka pa. Kaya yung iba talagang hinahayaan na mabulok. Yung iba naman talagang persahang iniiwan na lang kung may gustong kumuha, kukunin na naman yung kamatis. Talagang lugi po for the past 2 to 3 weeks ng ating mga farmers. Napakalungkot yung impormasyon na yan, Sir Jason. Hahayaan mo na lang kasi mas mahal pa kung magbabayad ka ng tagapitas. Ano ba yan? Opo, medyo yun nga. Dati parang sa pelikula lang pero hanggang ngayon pala nangyayari pa rin ang mga ganitong sitwasyon po. Ilang araw ba yan? Kunyari, pinitest ngayon, mga ilang araw ho ba yan bago kunyari, wala talaga alam yung magsasaka at simple lang naman talaga at maliitan yung kanyang inani. Mga ilang araw ho ba yan bago alam nyo na, malanta o mabulok? Mga ilang araw ho ba yan? Yung mga ibang farmers talagang pinipitas, medyo berde pa, para at least umabot ng mga hanggang 10 araw. Yun na po yung maximum, 10 araw lang dahil talagang kumbaga malalanta na yan kapag lumagpas pa ng 10 araw. Pero yung karaniwang pag pumitas ka ng pula ay mga hanggang 5-6 na araw lang ay medyo makikita mong hindi na sariwa. Malaki din pala ang role ng LGU, Sir Jason, dahil sila rin ang makakatulo at direct yan sa mga magsasaka na kababayan natin. Opo, may mga lugar na sa Nueva Ecija, may mga lugar na yung mga LGUs po nag-intervene. Sila ang bumili, sila nag-market.
Maganda naman po yung nangyari. May mga direct buyers tayo, may mga institutional users na sila mismo ay pumunta na ron sa mga lugar na may mga kapitasan para bumili. Yun din po yung konseptong magandang i-develop para mawala na yung mga middleman, wala na yung mga traders. Diretso na pong bumili yung mga end users talaga, yung mga malalaking restaurant, yung mga malalaking yung mga pizza chain. Sila na po yung directly mamili para po at least mabawasan yung kamay na pagpapasapasahan. Mas kumita po ang ating mga farmers. Naalala ko nga, ano ba yung sa SM yata yun, yung parang tuwing Sabado at Linggo, meron silang direkta. Ang mga nakikita ko nagbebenta doon, mga farmers na diretso. Sir Jason, magandang programa din yun. Opo, alam natin, yung Ayala, yung SM, kahit yung mga Robinsons, may mga ganun din silang mga efforts. Maganda rin po yun. Kaya ang sabi nga natin, kailangan talaga yung mas lalaking hakot ng gobyerno kasi ang isang farmer naman, hindi naman niya kayang punuin ng isang truck ang kanyang mga produkto. So talagang dapat talaga cooperative siya o maraming magsasang makausap directly ng gobyerno o ito mga private sector para po talagang kahit linggo-linggo man lang siya ay direkta silang makabenta sa mga mamimili. 100 to 160 pesos per kilo ng bawang. Kailangan daw ba ng MSRP dito, Sir Jason? Palagay po ninyo. Yung sa bawang po, wala tayong tutol dyan, sang-ayon tayo dahil unfortunately, Sir Dennis, ang bawang natin ay 95% imported. 5% na lang ang locally produced natin at yung 150 po kasi kung yan ang presyohan sa palengke, medyo malayo siya dun sa landed cost. Ibig sabihin, yung in-import mo na bawang plus taxes, lumalabas po nasa 60 to 70 pesos lang per kilo. So pag binenta mo ng 150, 80 ang patong mo. Ang imported garlic po, nasa 2-3 kamay lang naman ng players dyan. Yung importer, siya na rin ng trader, siya na rin ang magbibigay sa wholesaler o minsan, siya na rin ang dumidiretso sa retailer. Ibig sabihin, 2-3 kamay lang yan sa kwentahan natin sa gobyerno, sa DA. Siguro yung plus 50 is landed cost, maganda na po yun. Ibig sabihin, masaya na lahat, may kita na lahat. So kung 70 po yung landed cost niya, dapat nasa 120 to 130 lang po yung imported garlic. Kung lumagpas dyan, talagang dapat po mag-MSRP para makinabang naman yung consumer sa murang presyo ng imported garlic. Yun. Okay. Sir Jason, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Salamat din po sa pagkakataon at magandang umaga po sa kanila, Sir Dennis. Executive Director ng SINAG, si Mr. Jason Cainglet. Ronda Pilipinas.